kasi ang kakaiba lang kasi dito, Sir Jason, no? Wala kasi ni Congressman Ace Barbers, lahat ng kausap niya walang utak. Akala niya pwede niyang gawin at itago yung intention nila nang hindi mabibisto. Like I said, itong kaso na to, itong kaso namin, this is going to be a battle of facts. Ma'am, last March 5 po ay tumungo po ang kasamahan po natin ng mga vloggers, mga social media influencers doon po sa prosecutor's office doon po sa Quezon City para magsampa ng patong-patong na kaso ng libel case laban nga dito kay Representative Ace Barbers. Para mas maintindihan lang po ng ating mga kababayan, saan po nag-ugat itong pagsampa po natin ng kaso laban sa kongresista? Sir Jason, kasi nag-dilute na yung issue tungkol sa fake news. And kung ang question mo is ano yung pinag-ugatan nito, I think talagang pinag-ugatan nito is yung deliberate na pangbobobo ng Kongreso sa mamamayan eh. Salita sila ng salita, sabi sila na sabi about fake news, itigil ang fake news, ganyan-ganyan. Kailangan imbestigahan ng mga law enforcement, ang mga fake news peddler, ganyan-ganyan. They try to make it as if fake news is, parang de facto na dapat pag may fake news, it's a crime, managot, and things like that. And it really, it is really something that deliberately done para meron silang mausig na mga individual. And itong sinampa naming kaso, no, alam namin na, itong mga kongresista na to, hindi naman yan yung hindi naman yan yung parang magla-libel o maninira or magbabagsak ng kalaban nila ng direkta or ng parang na simple, kasi when you say libel, when you say ganyan, may mga elemento yan eh. At later on labanan yan ng facts, but yung kasing kanilang paggamit at pamomroblema sa fake news, yung concern nila sa fake news ay napaka-fake. Sinasabi ko to kasi unang-una, never na nangyari sa Kongreso na dinefine nila kung ano ang fake news. Ano may fake news na tinutukoy ninyo? Kasi kung gusto ninyo na ipakulong ang lahat ng tao na nagfe-fake news, mayayari tayo dyan. Kasi baka pati yung mga magulang natin na fine-fake news yung mga anak nila tungkol kay Santa Claus, mapakulong ninyo ng walang kalaban-laban. What exactly is it that you really want to penalize? And then, of course, with their series of actions, na-realize natin, actually, hindi naman talaga nila problema ang fake news eh. Ang problema nila, yung mga critics na hindi nila masagot. Yung mga nagsasalita, nagpapahayag, nagbabalita na hindi nila masagot. It started with, you know this very well. It started with SMNI. Alam natin kung ano lahat alam natin lahat kung ano ang inabot ng SMNI. Tinanggalan kayo ng boses at ng prangkisa and everything, ganyan-ganyan. What they're doing to SMNI, they're doing now to the vloggers. And like I said, hindi naman yung fake news talagang problema nyo dito eh. Hindi nyo lang mautusan yung SMNI, hindi nyo lang mautusan yung mga vloggers, diba? Na sabihin yung gusto ninyong marinig. At hindi nyo masagot yung mga tinatanong namin. Remember, it started with a question. Saan galing, paano nyo ginastos yung travel budget ninyo? Saan napunta ang travel budget ninyo? It started from there. It was a question that cannot be answered by these people in the House of Representatives, no? And so, itong kaso namin, same modus operandi. They try to make fake news kasi itong mga vloggers na to nagpapakalat ng fake news but they cannot really identify ano ba talaga yung fake news dito. Ano ba talaga yung ano ba talaga dito yung krimen na ginawa namin, 'di ba? They would say na
they would say, hindi naman kasi kayo ano dyan, hindi naman kayo na-identify, hindi naman kayo pinangalanan or whatnot. You know, in the future, I cannot really talk about the details of the case, but it's going to be a question of fact. When we are being associated to narco-vloggers, to Yun. Pogo-paid vloggers, and publicly, we are being associated dito sa mga ganitong bagay because of Ace Barbers. Wala namang ibang reason yan dahil doon sa privilege speech yan, doon naman talaga nag-ugat yan and the actions that are surrounding it. So, diyan talaga, yan talaga ang basihan ng aming action because we feel that we are targeted. And like I said, this specific, this appreciation that we are being targeted is not something new. Ginawa nyo na to ginawa nyo na to kay Dr. Rain Badoy, kay Eric Selly sa SMNI, kay Pastor Kibuloy, to other critics also na, na hindi nyo gusto. Recently, Attorney Respicio, that's what you did also. So, yun nga we are fighting back because we want this madness to stop. We want to push back. Hindi po pwedeng ganto-ganto na lang tayo araw-araw. Pag hindi nyo trip, didikdikin nyo. Ayan. Tapos ma'am, yun nga, yung kaugnay po dito sa pagtawag po sa inyo at pag-akusa na mayroon kayong direktang koneksyon sa Pogo at tinawag pa kayong mga narco-vloggers. Last night, yung isang gabi ay nagkaroon tayo ng press conference at na ipahayag nyo nga bawat isa na medyo naapektuhan, hindi lang medyo, naapektuhan talaga yung reputasyon at maging yung pamilya ninyo dahil po dito sa walang batayan na akusasyon ni Ace Barbers. Correct. And, sasabihin, we can take bashing. Okay? Walang problema if, ordinaryo yung tao lang si Congressman Ace Barbers Pag bashing asaran online, there is some mataas ang threshold namin dyan bilang someone na laging naka-live and my style of vlogging is really, I can get really confrontational. So sa akin, mataas yung threshold ko sa mga ganyan sa totoo lang. But the difference here is that si Congressman Ace Barbers ay napakaraming powers. Meron siyang whole institution under his beck and call to do what he wants and lead all the resources to unjustly pin us, to unjustly ruin our reputation in a way that we've seen libel na kinokonduct in this very, very sophisticated way. Ganon. Ang difference kasi, ang kakaiba lang kasi dito, Sir Jason, Kala kasi ni Congressman Ace Barbers, lahat ng kausap niya, walang utak. Akala niya, pwede niyang gawin at itago yung intention nila nang hindi mabibisto. Like I said, itong kaso namin, this is going to be a battle of facts. At ready kami dyan. So, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, let's see how it is going to roll. But ang daming mga naapektuhan dito sa mga ginawa ng House of Representatives. And basically, what we wanted to say is that while the power of the House of Representatives is very, while it has a very wide latitude sa kanilang pag-exercise ng kapangyarihan, yung power to legislate to inquire in aid of legislation is really, really very broad. It doesn't mean that you can just trample the rights of constitutional rights of ordinary citizen. So, hindi katanggap-tanggap na i-flex nila yung mga muscles nila para lang sirain yung reputasyon ng mga tao na hindi nila kasundo, na kinikriticize sila. Because, tawag dito, Sir Jason, Sir MJ, Ako, I am raised by, very hardworking parents. Ang panlaban lang talaga namin sa buhay is that
lumaban ng patas. Wala kaming koneksyon, wala kaming kilalang mga matataas na tao na magba-back up sa amin or things like that. Pinalaki lang talaga ako na pinalaki lang talaga ako sa katapatan at sa hard work. Na wala kang ibang aasahan sa buhay mo kundi ang pagtatrabaho ng tapat at pagtatrabaho ng masipag. Pagkatapos, you have people like Kong Barbers na nasa pwesto, may kapangyarihan, ang daming resources, and is just going to irresponsibly say and talk about narco-vloggers, pogo-pig vloggers, ganyan. It's unfair eh. Hindi yun po pwede eh. And, sabi ko nga, mataas ang threshold ko sa mga bashing, pero this is a whole lot of level ng pambabalahura. Kasi yung pambabalahura na ginagawa sa amin, gamit pa yung kapangyarihan, gamit pa yung resources ng bayan. The wrong here is embedded in so many layers that we cannot just take it sitting down. Yung pinag-uusapan nga namin to, hindi po pwede to na grabe yung pagdikdik sa atin na para bagang yung tinatago pa nila yung talagang totoong intention nila, yung meron mga paganon-ganon pa ng mga ng mga remarks na kunwari hindi naman talaga kami target, ganyan. Pero at the end of the day, sabi ko nga, labanan ng pruweba ito. At yung mga bagay na yon, iwan natin sa korte sa mga susunod na linggo. Ma'am, hindi po makakaila na yung impluensya po ng mga vloggers, especially sa inyo po, sa mga social media influencers, ay nabubuksan yung kaisipan, kamalayan ng ating mga kababayan, especially po sa mga usapin patungkol sa mga nangyayari dito sa ating bansa, especially about sa budget, about dyan sa PhilHealth. Sa tingin niyo po ba, ma'am, hakbang po ito, dahil lumalaki at lumalawak ang impluensya po ninyo ng mga vloggers, hakbang po ito ng kongresista para patahimikin at takutin yung mga gustong sumunod po sa inyo, na gusto ring magsalita against the government. At parang sabihin, itong ginawa namin sa mga vloggers, kung magsasalita din kayo, ito yung mangyayari sa inyo. Correct. Definitely, yan talagang intention, Definitely, ang nila dyan, ang intention nila is mag-fold kami, 'di ba? Mag-fold kami. Na matakot, hindi na magsalita. Yung mga susunod na magsasalita, ganito gagawin sa inyo, papatawag uli kayo sa hearing. I remember, bago nag-start yung unang-unang hearing, kasi ang hearing dyan sa TRICOM supposedly January 27 Yun yung unang announcement ni Dan Fernandez. Hanggang sa makareceive na nga kami ng imbitasyon, at yung imbitasyon, ang unang hearing ay naging February 4. I remember vividly, na 2 days, 3 days before ng February 4, talagang kumakalat yung mga social media post na babalatan ng buhay ng Kongreso ang mga DDS vloggers, ganyan. Kasi at that time pinublish na rin yung name namin So talagang talagang I know the intention is really to intimidate us, to silence us. Lo and behold, nakita natin kung ano nangyari noong February 4, at noong February 4 nga, pati itong si Congressman Benny Abante, di nakapagpigil at talagang gustong makipag-engage sa sa Murahan Fest sa akin. Sabi ko nga parang, kung yun ang gusto nang gawin itong mga kongresista, wala namang problema. Pwede po kitang puntahan sa sa opisina ninyo, tapos magmurahan po tayo maghapon. Pero alam po natin kung ano ang intensyon ninyo. Ang intensyon po ninyo, gusto nyo po kaming ikulong, gusto nyo kaming patahimikin, gusto nyo kaming i-intimidate, gusto nyo kaming takutin. Ang problema, hindi po kami matatakutin. Lalo na yung mga kami, yung other ko rin, mga kasama ko na nag-file, na magpa-file pang iba dito sa pangyayaring ito regarding this incident.